All right, Sir Ian here, and welcome sa ating reviewer for the upcoming exams. Now, kung ikaw ay isang YouTube na nagsasurf lang ng mga video for a reviewer, welcome sa iyo. Sana nakatulong itong video na ito. But this video was originally created for my students. Pero I think makakatulong din to sa iba in the long run. So, welcome po sa atin. Now, let's start with number 21. Now, sir, but number 21 na agad? Kasi pangatlong part 3 to ng mga may naunang dalawang videos dito. So, pwede mo naman hanapin at naka-playlist naman siya. So, pwede siyang sunod. So, this time, again, I will be answering the questions. Again, itong mga tanong dito ay hindi ito yung exact question sa exam. At hindi ko rin siya ni rumble-rumble lang. No? Na, at hindi ibig sabihin na ang 21 ay letter B, 21 sa exam ay B na rin. So, hindi. Ah, ano siya, it's the same skill ang tinetest. So, ito rin yung daloy ng tanong. So, samahan niyo akong sumagot ng mga sample questions. Okay. So, number 21, babasahin ko. A student writes, the stage was a canvas of vibrant colors during the dance. Ang question, what figure of speech is used here? Ayan, figures of speech na tayo. So, ano kaya? Sige, ihimay-himayin natin. Sabi rito, the stage was canvas. Yung stage, di ba yun yung kung saan tayo nagtatanghal, no? Kuwari may program doon sa mga sayaw. O kapag merong dulaan, doon ginaganap. Sabi rito, the stage was a canvas. Ano yung canvas? Hindi nyo alam, no? Kung alam mo, thank you. Congratulations. Yung canvas, yun yung ginagamit ng mga pintor para hindi kasi sa papel nagpe-paint, sa canvas, 'di ba? Yung talagang mga professional. So the stage daw was a canvas of vibrant colors during the dance. So kinumpara niya yung stage sa canvas. Okay, question. Simile ba siya? Personification, hyperbole o metaphor? Anong tamang sagot? Okay, ang simile, kapag merong, tatandaan mo lang pag simile, may like, may as tall as, may as. Yung personification, bibigyan mo ng human-like properties ang isang bagay na hindi naman tao. Hyperbole, kapag meron exaggeration, mamaya malalaman natin yan. At the metaphor, kung direkta mo lang siyang kinumpare. So ano kaya ang 21? Oh, the correct answer is D, metaphor. Bakit? Kasi sir, kasi hindi naman niya sinabing the stage was like a canvas. Pag mayroong like yon, magiging simile siya. Pero pag walang like, parang tuwiran niyang ah, kinumpara yung stage at canvas. Tawag dyan ay metaphor. Okay? 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 Sige, next question, number 22. Okay. A student is writing a poem about a swift Philippine eagle. O may estudyante daw na nagsusulat ng tula para sa ating pambansang hayop, yung Philippine eagle. Swift na bilis. Swift. Now, which simile best shows that the eagle is incredibly fast and majestic? Oh. Yung ABCD, ano siya, simile lahat siya. Pero ano daw yung pinaka mainam na nagpapakita na mabilis yung eagle at majestic? Oh. A. The eagle was like a sleeping cat in the warm afternoon. Parang hindi naman mabilis kapag sleeping. The eagle stood like a quiet tree on the top of the mountain. Oh, nakatayo lang siya dun sa mountain. Letter C. The eagle soared like a swift arrow flying through the sky. Arrow. And D. The eagle smiled like a bright star in the dark night. Obviously, kung ayaw mong magbasa at with comprehension, ito na yon, letter C. May swift na nga eh, no? May clue na nga. Swift na dito, swift pa rito, at basta mabilis. So, letter C. Ano daw kasi ang nagpapakita?
na mabilis yung eagle? Siyempre ito. Kinompare yung eagle sa arrow, yung mga pana. Okay? Next, number 23. A student is writing a poem about protecting clean rivers. So nagsusulat ka ng tula na ang tema ay yung pagprotekta ng mga ilog, ng mga malilinis na ilog. Now, babae yung ating bida. She wants to use personification to encourage readers to care for water resources. So, mga guys, dapat daw, ang gusto niya gumamit ng personification para yung mga mababasa niya ay maging concerned sa ating mga yamang tubig, water resources. O, di ba? Yung mga ilog, dagat, talon, karagatan. Now, may tanong. Which line best uses personification to develop this message? Ano yung maganda dyan na personification? Na may mensaheng pangalagaan natin yung mga yamang tubig natin. So, letter A. The long river is clean, blue, and very cold. Again teka lang. Personification. Again, pagsa sa tao sa Pilipino. So A, the long river is clean, blue, and very cold. So parang dinescribe niya lang. Letter B, the water covered the muddy banks after the heavy rains. Yung tubig daw, kinover yung mga muddy banks. Maputik, muddy. Banks, yung parang pang after the heavy rains. Okay. Letter C, the river runs faster than a person can walk. Oh, parang may personification, no? Run, tumakbo na siya. Sige, mamaya. Letter D. The crying river sobbed, please wash me clean. A plastic trash floated past. Okay. So, sa choices, yung A sa B, simple description lang, walang personification. Ang meron lang personification dito is yung river. Kasi daw tumakbo yung river eh. Ito naman, umiiyak. Pero ang tanong, ano yung line na merong mensahe na pangalagaan natin ang tubig? Okay. The correct answer is letter D. So that's the correct answer. Magkamali ito. Personification nga, pero again, you took at the question. Okay? Next, number 24. May tula. Read the line from a poem. O, linya lang pala to. Number 24. Windy woods wildly whisper. May tanong. Okay, ulitin ko yung pagkakabasa. Windy woods wildly whisper. May tanong, which sound device is shown by the repeated W sound at the beginning of the words? Sound device. Yung mga sound device, ito yung mga technique ng mga author para pag binasa yung tula nila, maganda siya pakinggan. Or kahit hindi mo siya basahin loud, maganda yung register niya sa utak mo. A. Alliteration. B. Onomatopoeia. C. Consonants or D. Assonance. Repeated consonant sound. Di ba consonant ang W? Repeated sound. Kapag ang sound ay inuulit, ang consonant sound pala ay inuulit. Ang tamang sagot ay alliteration. Yan po ang tamang sagot. Hindi mo siya masasagot kapag di mo alam yung alliteration. Okay, alliteration, parang Peter Piper, pick a peck, a pickled pepper. So, paulit-ulit yung letter P. So, alliteration yan. Consonant sound na P. Next, number 25. Ilang minutes na ako? 9 minutes pa lang. Number 25. Read the line. Splash, splash, went the water as the children jumped into the river. Now, my question. Why did the poet use the word splash? Bakit daw niya ginamit yung splash? A, to describe the clear color of the river water. B, to show that the river is extremely deep. C, to help readers hear the sound of the water moving. Or D, to indicate where the children live in the barrio. Yung letter D,
Hindi maganda yan. In, eliminate mo na yan kasi dahil lang sa splash, alam mo na kaagad kung saan nakatira yung mga bata. Mali yan. Hindi yan tama. Oh, onomatopoeia to, di ba? Splash, splash. So, the correct answer is sound. To hear the sound of the moving water. Is letter C. Oh, 26 na. 26. What does narrative technique mean in literature? Okay, narrative technique. Mga sa Tagalog, mga pamamaraan mo para magkwento, narrative. Ninanarrate mo. Ano ba yung mga technique? So pag di mo siya alam, mag-review. Okay? So number 26. Ano ibig sabihin ng narrative technique? A. The historical and biographical context behind the text. B. The recurring symbol or physical prop in a play. C. The creative methods and structures an author uses to tell a story. Or D. The author's specific vocabulary in the sentence structure. So what's the answer? Narrative technique. Pamamaraan ng pagkakwento. Ayun, creative methods. Letter C. That's the correct answer. Oo, ginagamit ng author para makapag-tell ng story. Narrative technique. Maraming iba't ibang klase ng narrative technique. Okay? So, alamin nyo lang kung ano yung mga yun. Number 27. No, number 27. A writer reviews and revises her short story. Okay, isa daw, yung writer daw, yung isang manunulat, tiningnan niya ulit, tapos binago niya ulit yung kanyang short story para ma-ensure niya, masigurado niya, that every character choice, setting description, and plot development directly supports the central theme of family love. Ano ibig sabihin ng binasa ko? Gusto niya masigurado na yung mga tauhan doon, yung lugar kung saan nangyari yung kwento, saka yung mga nangyayari doon sa kwento, ay may kaugnayan sa kanyang central theme. Gusto niyang central theme is family love. Yan ang gusto niya. Now, the question is, what literary principle is she applying? Point of view, organic unity, tone and mood, or maxim? Point of view, hindi. Kasi point of view, ano yan eh. Ito yung vantage point kung paano kinikwento yung isang kwento, di ba? First person, second person, third person. Mali yun. Kung hindi mo alam yung maxim, maniwala ka sa akin, hindi maxim ang sagot. Tone and mood. So, alam mo naman yung tone and mood, di ba? Yung tone, yun yung effort ng author para yun yung ginagamit niyang mga words. Yung mood naman, ito naman yung effect ng mga ginamit niyang words. So, the correct answer is B, organic unity. Unity means pagsasama-sama, iisa. Gusto niya iisa yung tema. Kaya, ni-revise niya yung kwento niya. Gusto niya yung characters, yung setting, saka yung plot, saka yung theme. Organic unity ang gusto niyang mangyari. Okay? Next. Number 28. Ito. Kanina parang nasabi ko na. Wait lang. Itaas natin ng konti. Which of the following is best defines point of view or POV sa literature? Oh, ang correct answer dyan, perspective, di ba? Point of view, perspective. Ayan. Letter A. Pag yung kwento, gumagamit ng mga pronouns na I, you, I, puro I, me, first person. Diba? Tapos third person kapag kinikwento ng narrator. At marami pang iba't ibang klase ang third person. Okay. Dami, no? Next, number 29. Number 29. Ano yan? Haba. Read the excerpt. Kapag sinabing excerpt, galing yan sa mas mahaba pang text. So, naawa na sa inyo, excerpt na lang yung kinuha. Mahaba man tignan, pero maikli na yan. Maniwala kayo sa akin. Medyo nakakapagod nga lang magbasa kasi kaya nga meron kayong isang oras para sagutan yung exam natin. Okay? So read the excerpt.
I packed my backpack and said goodbye to my family before boarding the bus to Manila. I felt extremely nervous but excited about starting my college journey. Now, kapag naririnig mo yon, which point of view is utilized here? Okay, ang tamang sagot, di ba? Tignan mo yung mga pronoun. I, my, di ba? I. Kapag gumagamit ng I, sa Tagalog naman, parang, di ba? Prepare ko na yung backpack ko, nagpaalam na ako sa aking pamilya bago ako sumakay sa bus patungo sa Maynila. Nakaramdam ako ng matinding nervyos pero excited din ako kasi magsisimula na yung aking paglalakbay sa aking college journey ba na tinatawag. O, para siyang first person, yon. First person ang tamang sagot. Para kang, para kang ano niya, pag binabasa mo parang ikaw siya. Next, number 30. Read the paragraph. Sir, basa na naman. Ganun talaga sa exam. So, you open the heavy wooden gate and walk slowly into the blooming garden. You breathe in the sweet scent of jasmine and feel instantly at peace. O, itong pagbabasa ko masyadong mabilis. So, bagalan natin. You open the heavy wooden gate. So, binuksan mo daw yung mabigat at gawa sa kahoy na daanan, pasukan. At ikaw daw ay naglakad ng mabagal patungo sa isang hardin. No? Ikaw daw ay huminga ng parang nilasap mo daw ang samyo ng hangin. No? Sweet scent ng mga jasmine. Yung jasmine, ano yan yung bulaklak. And feel instantly at peace. O, anong point of view? O, clue. Gumamit siya ng you. You. Di ba ang you ay second person lagi yan. So, letter D, second person. Okay, so hanggang dyan na lang muna. Ano na tayo? 30 items. Yung next video naman, yung 31 to 40. Okay, para ano. Now, thank you very much for watching the video. Subscribe, like. Pero again, yung mga tanong dito ay hindi eksakto mga tanong sa exam. Ito lamang ay parang, kumbaga tinatawagan, pinsan ng tunay na exam. Pinsan lang siya. Hindi sila magkatulad pero magkahawig. Okay, so kung nakaabot ka sa ano, sa video na ito, congratulations. And tingin ko makakapasa ka na sa exam. Tingin ko lang. Okay, so next video is yung 31 to 40. So thank you very much. Again, Sir Ian here. Uh, Happy learning.